Celestine? Pumasok sa loob si Ma'am Violet na may ngiti sa labi, kaya napangiti na rin si Celestine. Ma'am? Nakangiti niyang saad. Look at you. You look so gorgeous. Papuri ni Ma'am Violet at tumayo ito sa likod niya. Puno ng paghanga na tiningnan siya nito sa salamin. Thank you po. Inayos naman ni Ma'am Violet ang kanyang buhok at hindi sinasadya na makita nito ang balat sa baba ng kanyang batok. Isang tube designer na damit ang suot niya ngayon kaya kitang-kita ang balat niya. Pakiramdam ni Violet ay isang nagigelo na tubig ang ibinuhos sa kanya. Ano pong problema, ma'am? Nagtatakang tanong ni Celestine. Ang balat na to sa likod mo. Mula pa ba ito nung sinilang ka o nakuha mo lang to dahil sa isang aksidente? Hindi ko po alam, ma'am. Hindi rin po masabi sa akin ng aking ama mula nung isinilang ako eh. Ampun lang din po kasi ako. Hindi mo tunay na magulang ang nagpalaki sa'yo? Opo, hindi po silang tunay kong mga magulang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Oh, sakay na kayo riyan! SM Fairview, sakay na kayo! Tirik na tirik ang araw, ngunit abalang isang dalaga na nagngangalang Celestine Galceran sa pagtawag ng pasahero sa jeep ng kanyang ama na si Gaudelio Galceran. Ale, sasakay po ba kayo? Magiliw na tanong ni Celestine sa ginang. Oo sana, kasya pa ba? Opo, sa kanan po. Sinilip niya sa bintana ang loob ng jeep. O, sa kanan, pakiayos naman po ng upo o may sasakay pa po. Halata sa mukha ng mga pasahero ang inis. Marahil dahil sa siksikan na nga at pawis na rin, lalo pa tirik na tirik ang araw ngayon. Nang makasakay na ang ale, tinawag na rin siya ng kanyang ama dahil aalis na raw sila. Mabilis naman agad siyang sumakay sa tabi nito. Punasan mong pawis mo anak, para ka nang naliligo. Natatawang sabi sa kanya ng kanyang ama. Kinuha naman ni Celestine ang pamunas niya na pinatong niya sa dashboard at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Kinuha niya rin ang baonan niya ng tubig at uminom dahil pakiramdam niya ay nanunuyo na ang kanyang lalamunan sa labis na uhaw. Gusto mo uminom, tay? Tanong ni Celestine sa ama na umiling. Si Celestine Galceran ay 24 anyos at nag-iisang anak ni Gaudelio Galceran. Sila na lang dalawa ng kanyang ama ang tanging magkasama sa buhay. Hindi siya tunay na anak ni Gaudelio Galceran. Noong siya'y 5 taong gulang pa lamang ay inampon siya nito. At mula nooy tinuring ng sariling anak. Buhay pa ang asawa ni Gaudelio noong inampon siya na mag-asawa. Subalit dahil sa isang malubhang sakit ay maaga itong nawala, kung kaya't namuhay sila na silang dalawa lang ng ama niya ang laging magkasama. Isang mabuting anak si Celestine kung kaya mahal na mahal din siya ng kanyang ama. Sa kabila ng hirap ng buhay ay nananatili itong positibo sa buhay. Lagi niyang tinutulungan ang kanyang ama na magpasada sa jeep. Nag-iipon din kasi siya dahil sa susunod na taon ay itutuloy niya na ang pag-aaral sa kolehiyo. Mahal kasi ang matrikula kaya kailangan niyang huminto sa pag-aaral noong 2nd year siya at tumulong muna sa kanyang ama. Pero porsigido talaga si Celestine sa kanyang pag-aaral. Gusto niya na makapagtapos siya ng pag-aaral para sa kanyang ama dahil gusto niyang tumigil na ito sa pamamasada ng jeep. Dahil matanda na rin ito at gusto niyang mabigyan ito ng isang maganda at maayos na buhay. Gusto ni Celestine na ibigay sa kanyang ama ang lahat ng magagandang bagay sa mundo. Sobrang mabait kasi ang kanyang ama. Kahit anong hirap ng buhay ay wala ka malang maririnig dito na kahit anong pagrereklamo. Bihira lang din itong magalit dahil madalas ay lagi nitong kinokontrol ang sarili o kaya naman ay iniintindi ang mga tao sa paligid. Ang sabi kasi sa kanya ng kanyang ama ay may pagkakataon daw talaga na ang ibang tao ay hindi magawang makontrol ang kanilang mga sariling emosyon. Kaya dumarating na ang tao sa paligid nila ay mapupuno sa kanila. Pero dapat lang daw nating isipin
na hindi naman lahat ng tao ay gustong magalit o kaya naman ay kagalitan. Sadyang may mga pagkakataon na pinangungunahan lamang sila ng kanilang mga emosyon. Kung kaya dapat daw tayo na lang mag-adjust at subukan sila na unawain dahil kapag daw dumating na sa punto na tayo naman ay nasa ganoong sitwasyon, mahihirapan din tayong makontrol ang ating mga sarili, lalo na kung nangingibabaw na ang ating mga emosyon. At hihilingin din natin na sana ay unawain din tayo ng mga tao sa ating paligid. Bihira lang din kung magalit ang kanyang ama. Noong bata pa siya, tanda na si Celestina, hindi man lang siya pinapalo ng kanyang ama kahit na may nagawa na siyang pagkakamali. Sa halip ay pagsasabihan lamang siya nito na mahinahon na pamamaraan. Walang sigaw o kung ano. Kahit nga madalas ay minamaliit sila ng mga tao dahil mahirap lamang sila at ang sabi pa ng iba ay isang kahig isang tuka ay hindi man lang nagtanim ng galit ang kanyang ama. Sabi kasi ng kanyang ama, kung hahayaan natin na ang galit ang magkontrol sa atin, ito na ang siyang maghahari sa atin hanggang sa hindi na natin magawa na makagawa ng tama. Tama rin naman kasi ang kanyang ama. Kung ang galit lamang ang hahayaan natin na manaig sa ating mga sarili, mahirap na ngang makagawa ng tama. Miss, ito bayad oh. Diyan ako sa SM Tungko. Sabi ng isang babae sabay abot ng bayad sa kanya. Tinanggap niya yon at agad na sinuklian. Sunod-sunod na rin ang pagkabot sa kanya ng bayad. Sa kabila ng pawis, ngiti-ngiti pa rin si Celestine sa mga pasahero nila, kung kaya naman ay mapapangiti rin ng mga pasahero. Sadyang nakakahawa lang talaga ang ngiti niya. Singliwanag ng sinag ng araw ang kanyang mga ngiti. Maging ang kanyang mabungay na mga mata ay animoy nakangiti na rin at kumikislap. Ang ganda mo naman, miss. Pwedeng-pwede kang mag-model, ah. Puri sa kanya ng isang pasahero kaya nahihiya namang napangiti si Celestine. Salamat po. Ang hindi niya alam habang abala siya sa pagsusukle sa mga pasahero ay kumukuha na rin pala ng video sa kanya para i-share sa social media na mabilis namang nag-viral. Walang social media account si Celestine. Wala rin kasi siyang cellphone kaya hindi niya alam kung bakit sa tuwing dumaraan siya ay pinagtitinginan siya ng mga tao. Napakaswerte talaga riyan ni Gaudelio sa anak niya, no? Hindi lamang maganda, mabait at masipag din. Sabi ng isang tindera ng mga candy at sigarilyo dito sa terminal ng jeep habang pinapanood nila ang dalaga na nililinis ang jeep na nakaparada na. Pawis na pawis ang dalaga, may towel pa ngang nakasampay sa balikat nito. Ang mahaba nitong buhok ay nakapusod na rin at nakasuot ng sombrero at may mga grasa rin ang mukha ng dalaga, ganun pa man ay tingkad pa rin ang kagandahan na taglay nito. Oo nga eh, balita ako wala pa raw nobyo yan. Abay mukhang ayaw pa yatang magkanobyo dahil ang gusto raw ay makapagtapos muna ng pag-aaral. Wika naman ng isa pang ginang. Ang swerte talaga ni Gaudelio, no? Kaya nga eh, pare-pareho naman kasi na mabait ang mag-ama. Biruin mo, samot-saring pangungutya ng inabot ng mag-ama na yan mula sa mga tao pero nananatili pa rin sila na mabait at mapagkumbaba. Deserve rin ni Gaudelio ang ganyang kabait na anak, ano? Tama ka riyan. Sana nga itularan naman ng mga anak ko yung si Celestine. Ang kaso, ang bunso ko ay napakaagang nagpabuntis. Natukso agad ng mga tambay dyan sa kanto. Nagbuntong hininga ang ginang. Sabi pa naman sa akin nun ay idol na idol niya raw ang ate Celestine niya. Anak, halika, may binili akong pansit dito. Pagsaluhan natin habang wala pang mga pasahero. Sigaw ni Gaudelio. Paika-ika namang naglalakad si Gaudelio palapit sa isang bench na kulay pula ang pintura. Nang sandaling makita ni Celestine ang dala ng ama, ay agad niyang iniwan ang kanyang ginagawa para lapitan ito. Wow, ang dami naman itong binili mo, itay! Masayang sabi niya at naupo sa tabi ng ama na mahinang natawa nang makita kung gaano siyang kasaya dahil sa pansit na dala ng kanyang ama. Alam ko kasi na paborito mo yan kaya dinamihan ko ng bili ko. Sabi ng ama. Salamat, itay! Magiliw niyang sabi. Bago sila kumain ay nagdasal muna sila dahil yun na talaga ang nakaugalian nilang mag-ama. Lagi silang nagdarasal sa Diyos para magpasalamat sa mga biyaya na kanilang natatanggap. Wow, ang sarap naman itong pansit, tay! Saan niyo po ito nabili?
May bagong bukas sa tindahan riyan sa tabi nila Gorning. Sinubukan ko nga lang kanilang pansit dahil masarap daw. Abat hindi nga ako nagkamali. Masarap pala talagang timpla nila. So sa kanila na tayo lagi bibili. Opo, tay. At saka tingnan nyo, hindi maputla ang pansit nila. Hindi tulad nung kay Aling Tess. Ay nako, yung Aling Tess mo, maloko nga lang tayo. Minsan panis pang binenta sa atin. Naiiling-iling pa ang kanyang ama. Oo nga po, tay. Pero tingin ko'y bumabawi lang si Aling Tess ang puhunan niya. Yun din nga naiisip ko kaya hinayaan ko na lang. Ang mahalaga nakakatulong din tayo sa kanila. Sabi ng ama. Oh nga pala, nabanggit sa akin nung dalaga kanina sa karinderya na sikat ka na raw. Napakunot naman ang noo sa sinabi ng ama. Po, ako po sikat? Oo daw. Hindi ko nga maintindihan ng batang yun Ha? Paano naman po ako magiging sikat, tay? Natatawang sabi naman niya. Natawa rin ang kanyang ama. Aba, ewan ko ba roon sa batang yun? Siguro dahil sa madalas kang pag-usapan ng mga nakakatanda dito kaya iniisip siguro niya na sikat ka. Palaging ganon ang routine nilang mag-ama. Maaga pa lang ay gumigising na sila para mamasada. Mas maaga nga lang kung gumising si Celestine dahil nagluluto pa siya ng almasal nila at naglilinis ng kanilang munting tahanan. Kasama nila sa kanilang bahay ang pinsang babae ng kanyang ama na meron na ring pamilya at doon din nakikitira sa kanila. 3 ang anak ng pinsan ng kanyang tiyahin at mga mababait din na bata kaya tumutulong sa kanya sa paglilinis. Sa terminal na sila nag-lunch dahil babiyahe na ulit tapos pag uwi nila ng gabi ay nakapagluto na ng pagkain ng anak ng kanyang tia Sabel. Celestine, usap-usapan ka roon kanina sa pinapasukan ko. Biglang sabi ng tia Sabel niya habang sabay-sabay silang kumakain. Oo nga usap-usapan din siya kanina sa construction site. Sabi naman ng asawa ng tia Sabel niya na si Fernando. Ano bang meron? Tanong ng kanyang ama. Kanina sa terminal ay usap-usapan din si Celestine. Hindi ko lang maintindihan kung anong pinag-uusapan nila. Usapan din po si Ate Celestine ang mga kaklase ko at halos buong school po namin, tiyo. Sabi naman ni Gianna. 15 taong gulang at panganay na anak ni Tia Sabel at Fernando. Bakit daw? Ano bang meron? May kasalanan ba akong nagawa? Nag-aalalang wika ni Celestine. Na walang kaide-ideya kung anong nangyayari at bakit bigla na lang siyang naging laman ng mga usapan. Wala po ate. Sobrang dami lang po nang humahanga sa'yo dahil napakaganda at napakabait mo raw po. Paliwanag ni Gianna. May isang netizen po kasi ang nag-video sa inyo habang nasa jeep ka po tumutulong kay Tio na magtawag ng pasahero at mga magsupli. Pinost po yun ng nag-video sa inyo sa social media at agad pong nag-viral dahil marami pong nahalina sa ganda at kabaitan ninyo. Ha? Talaga? Gulat niyang sabi. Lahat sila ay nagulat sa sinabi na yon ni Gianna. Totoo ba yan, anak? Tanong ng Sabel niya sa anak. Sandali. Sa tingin ko may pang-data pa ako. Teka, kukunin ko lang ang cellphone ko at hahanapin nga natin yung video na yon. Tumayo na ang kanyang tia Sabel. Agad din na bumalik dala ang cellphone. Agad nilang hinanap ang video na nag-viral na sinasabi nitong si Gianna. At agad niya rin nilang nahanap ang video na yon. Sobrang dami ng mga views at reactions. Umabot ng 20 million views ang post ng video pero may iba't ibang accounts din ang nag-post. At lahat yon ay matataas ang mga views, reactions at shares. Sikat na sikat ka na nga talaga Ate Celestine, ang galing. Baka po mapanood ka rin namin sa TV tapos yayaman na tayo. Ani naman ni Potpot, ang bunsong anak ni Tio Fernando at Tia Sabel. Mahina niyang tinawanan ang sinabi na to. Nako, malabong mangyari yan. Mamaya niyan, bukas ay mawawala na ng pakay mga tao sa video na yan kaya ang mabuti pa, bumalik na tayo sa pagkain sa halip na isipin ng mga bagay na yan. Tama ang Ate Celestine ninyo. Kumain na ulit tayo. Sabi naman ng kanyang ama. Pero Kuya Gaudelio, paano kung tama naman ang sinabi ni Potpot? Diba? Paano kung sumikat nga talaga si Celestine? Tapos, yun na rin ang makakapagpabago sa buhay niya.
Wika ng Jezebel niya. Kung sakali mang mangyari yan, magiging masaya ako para sa aking anak. Pero hindi tayo maaaring umasa lang sa swerte na yan. Tulad nga ng sinabi ni Celestine, hindi niya gaanong iniisip ang tungkol sa video niya na yon. Alam niya kasi na mawawalan din ng pake ang mga tao roon paglipas ng ilang araw. Nag-focus na lamang siya sa pagtatrabaho para makapag-ipon siya ng sapat na pera para makapag-aral na siya sa susunod na taon at matupad niya na rin ang pangarap niya sa kanyang ama. Pero malaki nga ang tulong sa kanila na nag-viral na video dahil mas marami ng mga tao na sumasakay sa jeep nila. Sa totoo nga niyan ay pinipilahan din ang jeep nila. Medyo nawiwirdohan lamang siya dahil bawat akyat sa kanilang jeep ay may mga nakapang video. Hindi man lang sila nagpapaalam na kukunan siya ng video ng mga ito. Miss, may isang lalaki na may hawak na camera ang lumapit sa kanya. Sumunod din dito ang tatlo pa nitong kasamahan na ang mga cellphone ay naka-video rin sa kanya. Isa akong vlogger. Gusto ka sana namin ma-interview Pwede ba? Ginamit ni Celestine ang towel na nakasabit sa balikat niya para punasan ng pawis niya na tagaktak na. Para saan po, sir? Gusto ka sana naming i-feature sa aming YouTube channel? Napakamot naman si Celestine sa kanyang ulo. Ano po meron diyan? Nag-feature kasi kami ng mga tao na nagva-viral sa social media. Alam mo ba na viral ka ngayon? Ganun po ba? Hindi niya pa rin makita ang halaga ng pagkuha nito ng video sa kanya. Gayunpaman ay tumango na lang siya at nakiusap na kung maaari ay sa loob na lang ng jeep siya nito i-interview dahil sa kailangan ng umalis ng jeep nila. Maraming mga katanungan ang vlogger na yun kay Celestine na sinagot naman niya ng tapat. Matapos yon ay bumaba na ito sa kanilang jeep. Nagtaka nga rin ang kanyang ama kung para saan daw ang pag-interview na yon. Ipaniliwanag niya naman na para daw sa vlog ng mga yon. Ate Celestine, may naghahanap po sa inyo. Nasa ilalim ng jeep si Celestine dahil may inaayos siya roon nang marinig niya ang boses ni Jack. Bata rito sa terminal na tinawag siya. Lumabas si Celestine sa ilalim ng jeep at punong-puno ng grasa ang kanyang mukha kaya nagulat ang mga tao na naghahanap sa kanya nang makita siya. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Magalang na tanong ni Celestine sa tatlo na naghahanap sa kanya. Isang babae at dalawang lalaki na kapwa nakasuot ng mga formal na damit. Ang tatlo ay nakatulala lamang sa kanya na para bang may nakita na kakaiba. Naisip tuloy na Celestine na baka ay magrasa ang mukha niya kaya pinunasan niya yon gamit ang likod ng kanyang kamay. Pasensya na po kung ganito pong itsura ko ngayon. May inaayos po kasi ako kanina sa ilalim ng jeep pero ano po maitutulong ko sa inyo? Tila naputol naman ang daloy ng isip ng mga ito nang muli siya magsalita. Ngumiti sa kanya ang magandang babae na mayakap na isang iPad. Ikaw ba si Miss Celestine Galceran? Opo ma'am, ako nga po yun. Bakit po? Ano po bang kailangan niyo sa akin? Aaminin ni Celestine na kinakabahan na siya ngayon. Isip niya na baka may hindi siya nagawang maganda, kaya nandito ito ngayon. Sa itsura ng tatlo ay tila ba parte sila ng royal family o kaya naman yung mga mayayaman? Ako nga pala si Chloe Saavedra. Assistant ako na may-ari ng Queen Jewelry. Napatingin si Celestine sa kamay ng babae na nakalahad sa kanyang harapan. Tiningnan niya ang sariling kamay na puno ng grasa at may pag-aalangan na tumingin sa mukha ng babae na tila napansin naman ang pag-aalangan sa mukha niya. It's okay, I understand. Nakangiti pa rin sabi nito. Pasensya na po kayo ma'am. Hindi ko naman po gusto na maging bastos pero magrasa po kasi ang kamay ko. Baka po madumihan ko lang po ang inyong kamay. Paghingi niya ng paumanhin, sabayo ko sa harap nito. It's okay miss, naiintindihan kita. Mabait pa rin ang tono ng boses ni Chloe. Hindi rin maalis ang ngiti sa mga labi nito. Siya nga pala, pwede ba kitang makausap? Tumangu-tangu siya. Oo naman po. Ngayon na po ba? Oo sana kung hindi kita naaabala. Pero handa naman kaming maghintay kung busy ka pa sa iyong ginagawa. Pwede po ako makipag-usap sa inyo ngayon. Mamaya na pa naman po ang biyahe ng jeep namin kaya maayos ko pa po ang sira maya-maya. Nakangiti na agad siyang sumagot kaya napangiti na rin si Chloe at sinabi na roon na lamang daw sila sa isang bench maupo at mag-uusap.
Nakita kasi ng aming boss ang viral video mo habang nasa jeep ka at noong na-interview ka ng mga vlogger. Nasabi tuloy ng boss ko na wala ka namang kikitain mula sa vlogger na yun. Sa halip ay sila lamang ang kumikita ng malaki dahil sa paggamit nila sa'yo. Which is sobrang unfair naman dahil sila lang ang kumikita. Kaya nag-decide ang aming team na mag-offer sa'yo. Nagkunatoon naman si Celestine. Ha? Anong offer po, ma'am? Gusto ng may-ari ng Queen Jewelry na kunin kang model ng aming mga products. Ho? Gulat niyang sabi. Hindi niya lubos akalain ang sinabi nito. Talaga po ba? Oo, Miss Galceran. Pero huwag ka mag-alala. May contract ka under Queen Jewelry. At kung magugustuhan din ng CEO magiging trabaho mo, baka ikaw na rin ang maging next phase of Queen Jewelry. Pinaliwanag sa kanya ni Ms. Aveda kung ano ang Queen Jewelry at kung gaano itong kilala internationally. Isa pala ang Queen Jewelry sa pinakamalaking jewelry brand sa mundo na kayang-kayang makipagsabayan sa mga sikat na brand tulad ng Tiffany & Co., Gucci, Louis Vuitton at mga malalaking brand na kilalang kilala. Masasabi nga na Celestine na marahil ang pinakamaswerte na tao dahil ang may-ari na mismo ng Queen Jewelry ang nakapansin sa kanya at ito na rin ang mismo nag-alok sa kanya na maging model. Pero hindi niya agad yan tinanggap. Oo nga at pangarap niya yon. Ngunit may mga bagay din na dapat niyang isaalang-alang. At saka gusto niyo munang makausap ang kanyang ama bago siya magbigay ng sagot. Alam ko na pangarap mo yon. Kaya kung saan ka masaya, bilang ama mo, syempre susuportahan kita. Ngiting sabi ng kanyang ama habang magkausap sila ngayon dito sa kanilang sala. Nakikinig din sa kanila si Chasabel, Fernando at ang mga anak nila. Talaga po, itay? Masayang tanong niya. Oo naman. Inabot nito ang kanyang ulo at saka hinaplos. Proud na proud ito habang nakatingin sa kanya at halata rin sa mga mata nito ang labis na saya. Noon pa man gusto ko nang matupad mo ang lahat ng pangarap mo sa buhay. Gusto ko na magawa mo ang lahat ng gusto mong gawin. Alam ko na isa ito sa mga pangarap mo na gawin. Kaya hindi ako magiging hadlang sa pagtupad mo sa mga pangarap mo, anak. At alam ko na yun din ang gusto ng iyong ina. Kung nasan man siya ngayon, alam kong sobrang masaya rin siya para sa'yo. Maluha-luha na siya habang nakatingin sa kanyang ama na nangingilid na rin ng mga luha sa mga mata. Tama naman si Kuya Gaudelio, Celestine. Tuparin mo ang pangarap mo. Huwag mo sayangin ang pagkakataon dahil minsan lamang yan kung mangyari. Wala namang mawawala kung susubukan mo, di ba? Kung hindi man para sa'yo ang bagay na yon, ang mahalaga ay sinubukan mo pa rin. At alam mo hindi ka magsisisi sa huli dahil tinanggihan mo ang oportunidad na kusang lumalapit sa'yo. Sabi ng Chasabel niya, may tiwala kami sa'yo. Alam namin na magagawa mo yun at matutupad mo ang lahat ng mga pangarap mo. Oo nga, Ate Celestine. Noon pa man na hindi ka na sumuko sa laban. Ngayon pa po kaya na pangarap niyo na to? Sabi pa ni Potpot. Tuluyan nang umiyak si Celestine at nagpasalamat siya sa mga ito. Matapos ang pag-uusap nila ay mas lalong naging buo ang loob ni Celestine na tanggapin ang offer. Sa ngayon ay nakaupo siya sa loob ng isang restaurant. Sa tapat niya ay si Miss Chloe at hinihintay niya ang pagdating ng CEO ng Queen Jewelry dahil ito raw mismo ang makikipag-meeting sa kanya para sa contract signing. Parating na raw si Miss Violet, sabi ni Chloe. Nang mapansin na kinakabahan siya, ay inabutan siya nito ng isang baso ng tubig. Huwag ka masyadong kabahan. Sobrang mabait na tao si Miss Violet. Sa katunayan ay gustong-gusto ka nga niya kahit pa hindi pa kayo nagkikita sa personal. Tumango lamang si Celestine kahit pa ang totoo ay sobrang kinakabahan na siya. Ilang sandali pa ay tumayo na si Chloe sa Avedra at ang bodyguard na kasama nito ay tumayo na rin ng tuwid. Dumating na si Ma'am Violet, sabi ni Chloe kaya agad siyang napatingin sa babae na pumasok sa loob ng restaurant. Kasabay nito ang dalawang babae na sa tingin ni Celestine ay mga assistant ni Ma'am Chloe at ang 4 na bodyguard. Napatayo rin si Celestine at napatitig siya kay Ma'am Violet. Maganda ito.
Maging ang kasuotan nito ay sobrang ganda. Isang tunay na donya. Kumikinang din ang mga suot nitong alahas. Ang bag na hawak ay halatang sobrang mahal ng halaga. Kahit pa ang suot nitong black na hat ay mukhang sobrang mahal din. Bumaba ang tingin ni Celestine sa paa ni Ma'am Violet. Kahit ang suot nitong black sandals ay hindi biro ang halaga. Sa tansya niya ay mga nasa 50s na ang ginang, ngunit napakaganda pa rin ito. Parang isang artista. Hello, Iha. Matamis na ngumiti si Ma'am Violet nung nasa tapat niya ito. Mas lalo lamang na natulala sa Celestine dahil higit na mas maganda ito sa malapitan. Talagang nakakapatulala ang ganda nito. Ikaw na ba si Celestine Galceran? Nang magtanong ulit ito ay saka lamang siya napabalik sa realidad. Napakurap-kurap siya ng ilang beses at bumaba ang tingin sa kamay ni Ma'am Violet na nakalahad na pala sa kanyang harapan. Mabilis na hinawakan niya ang kamay nito at yumuko bilang paggalang. Hello po, ikinagagalak ko po kayong makilala, Ma'am Violet Chavez. At ako nga po si Celestine Galceran. Nanginginig ang boses niya dahil sa labis na kaba. Halata rin sa kanya na nagpapanik na siya. Mahina namang natawa si Ma'am Violet dahil sa inasal niya. Ikinagagalak din kitang makilala, Iha. Ngumiti siya. Kahit kinakabahan ay abot hanggang kanyang mata ang pangiti niya. Ilang segundo rin natulala si Ma'am Violet sa kanya. Napakaganda mo nga talaga, Iha. Hindi ka lang pala maganda sa video. Mas maganda ka pa sa personal. Papuri sa kanya ni Ma'am Violet kaya mas lalong naginit ang kanyang mga pisngi dahil sa hiya. Maraming salamat po, ma'am. Magalang niya saad kaya pareho nang napangiti si Chloe at si Ma'am Violet. Maganda po talaga siya, ma'am. Kahit nga po ako ay natutulala rin sa kanya noong unang beses ko siyang nakita sa personal. Tulad po ng kwento ko sa inyo noon, puno pa po ng grasa ang mukha niya noong unang beses ko siyang nakita sa personal pero grabe, mapapahanga ka na lang talaga sa ganda niya. Sabi ni Chloe kaya mas lalo nang nag-init ang pisngi niya. Oo nga, tsaka matangkad din siya, pang model ang height niya. Tamang-tama lang talaga ang naging desisyon ko na kunin siya para i-model ang mga bago nating ilalabas na brand at jewelries. Naupo na ulit sila at pinag-usapan na ang contract matapos itong maipaliwanag sa kanya ang mga nakapaloob doon ay pumirma na siya. Naniniwala siya na aalagaan siya nito ng maayos lalo pat ang may-ari na mismo ng Queen Jewelries ang kausap niya. Ha? Nasa labas ang iyong ama ngayon? Gulat na tanong naman ni Ma'am Violet nang mabanggit niya na sinamahan siya ng kanyang ama at nagpaiwan lang ito sa labas para doon na lang siya hintayin. Opo, ma'am. Bakit hindi mo siya pinapasok sa loob? Sabi po kasi ng itay sa labas na lamang po niya ako hintayin. Baka raw po kasi hindi pwede na sumama siya dito sa loob. Paliwanag niya. Bakit naman hindi pwede? Aba mas matutuwa pa nga ako kung pumasok siya para makapag-usap na rin kami. At saka masaya rin ako na malaman na todo suporta sa iyong ama at talagang sumama pa siya ngayon. Sinabihan siya ni Ma'am Violet na pwede niyang papasukin ang kanyang ama para raw ay hindi ito mainip sa paghahantay sa labas kung kaya naman ay agad siyang tumayo at tinungo kung saan siya hinihintay ng kanyang ama. Itay! Masaya niyang tinawag ang ama na noon ay nakaupo sa hagdan. Nang marinig nito ang boses niya, lumingon nito sa kanya at agad na napangiti pagkakita sa kanya. Tumayo rin ito at tinago sa likod ang hawak. Oh anak! Tapos na bang pag-uusap ninyo? Naging maayos naman ba? Ngiti-ngiting tumango siya ng sunod-sunod. Opo, tay. Aba talaga, congrats anak. Masaya na sabi ng ama bago binigay sa kanya ang itinatago nitong chocolate sa likod. Para sa'yo yan anak. Tiningnan niya ang chocolate bar. Para saan po to, tay? Regalo ko sa'yo. Kasi naging maayos ang pakikipag-usap mo sa magiging boss mo. Pasensya na, yan lang na kaya ko ha. Yan lang kasing inabot ng pera ang dala ko eh. Mahal pala mga tsokolate dito. Pero huwag kang mag-alala. Mamaya pagka-uwi natin, bubuksan ko ang alkansya ko para makapag-Jollibee tayo kasama ang Tia Isabel mo at ang mga anak niya. Bigla niyang niyakap ng sobrang higpit ang kanyang ama, tsaka tuluyan na rin pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat po, itay. Maraming salamat po sa pagsuporta sa akin palagi. Aba, oo naman.
Ikaw ang nag-iisang anak ko. Ikaw din ang nag-iisang prinsesa ng tatay. Kaya susuportahan kita sa abot ng aking makakaya. Kaya huwag ka na umiyak. Pati tuloy ako ay naiiyak na rin dahil sa'yo. Garalgal na din ang boses ng kanyang ama na halatang nagpipigal ng pag-iyak. Kumalas na siya sa yakap at saka tinayo ang kanyang mga luha. Ngumiti rin siya sa ama na nangingilid na rin ang luha sa mga mata. Huwag po kayo mag-alala, Itay. Gagalingin ko po sa trabaho ko na to para po matupad po natin ang mga pangarap ko para sa inyo. Para po mabigyan na po kita ng maayos na buhay. At para rin po hindi mo na kailangang magtrabaho. Tsaka para po mapagamot na rin po natin ang diabetes ninyo at ang paan ninyo. Huwag mong gawin ito para sa akin, anak. Gawin mo ito para sa sarili mo at sa pangarap mo. Sabi ng ama kaya ngumiti siya at tumango-tango. Talaga nga naman na Celestina ang pinakamaswerteng anak dahil biniyayaan siya ng napakabuting ama. Ang lahat po ng ito ay ginagawa ko para sa aking sarili, para sa iyo, at para po kay inay, kahit po wala na siya sa piling natin. Pangako niya na nagpangiti naman sa kanyang ama. Alina po kayo, gusto ko raw pong makilala ni Ma'am Violet, Tay. Ha? Bakit naman daw gusto ko makilala ng boss mo? Nagtatakang tanong naman ng ama. Gusto niya raw pong makilala ang pinaka-the best tatay in the world. Sabi niya kaya natawa naman ng ama. Ay nako, ikaw talaga anak. Pero ayos ba na ganitong itsura ko nahaharap sa kanya? Tila nag-aalangan pa ang kanyang ama. Aba, oo naman po, Itay. Napakapogi mo nga po ngayon eh. Baka kapag makita po kayo ni Ma'am Violet, kunin niya rin po kayong model. Sus, nang uuto ka na namang bata ka. Parehong masayang tumawa na pumasok sila ng kanyang ama sa loob ng restaurant. Agad naman silang nakita ni Ma'am Violet. Nagtatawanan pa rin sila ng kanyang ama nang magtagpo ang mata nito at si Ma'am Violet. Napahagikik pa si Celestine na makita kung paano natigilan ng kanyang ama. Ganda ni Ma'am Violet Tay? May panurukso niyang sinabi. Oo nga, pero mukhang nakakatakot. Napahagikik pa siyang muli dahil sa sinabi ng ama. Nang makalapit na sila sa mesa kung nasaan si Ma'am Violet, agad niyang pinakilala ang kanyang ama dito. Nagkamay ang dalawa at mabait naman na naging pakikitungo ni Ma'am Violet sa kanyang ama. Kaya hanggang sa makauwi na sila ay bukang bibig ng kanyang ama si Ma'am Violet. Dahil hindi raw ito lubos akalain na sobrang mabait pala si Ma'am Violet sa kabila ng itsura na para bang masungit. Samantalang sa Queen Mansion naman ay nakaupo si Senyora Violet sa isang mahabang sofa habang umiinom ng tea nang biglang pumasok sa loob ng mansyon ang nag-iisang anak nito na si Veronica. Ma'am, totoo ba itong naririnig ko? Totoo ba na kinuha niyo raw ang maging model yung anak ng jeepney driver o kung sino man na bruha na yon? Galit na tanong ni Veronica sa ina. Si Veronica Quinn Chavez ay nag-iisang anak ni Violet Chavez. Isang sikat na model at artista ngayon si Veronica na kilala hindi lamang sa bansa kundi pati sa international na rin. At ang pinakaayaw ni Veronica sa lahat ay ang naaagawan siya ng spotlight. Nanay na kasi ito na nasa kanya lahat ng atensyon ng mga tao. Yes, kinuha ko ang babaeng tinutukoy mo para maging model natin. Sagot naman ni Violet sa anak. But why, Mom? Why not? Tiningnan ni Violet ang anak. Napakarami namang ibang model ang pwede mong kunin para maging model ng mga jewelries natin ah. Bakit naman ang babaeng yan pa talagang napili mo? Gigil na sabi ni Veronica. Si Celestine ang gusto ko. Bagay na bagay ang kanyang mukha at kakaibang ganda para sa mga bagong jewelries na ilalabas ng Queen ngayon. Tsaka, gusto ko rin na mabigyan ng pagkakataon ng mga ibang tao. Ayaw ko mag-focus lang sa mga sikat. Dahilan ni Violet kung kaya ay mas lalo lamang na nainis si Veronica. Mom, come on! Alam mo ba na sa ginagawa mong yan, mas lalo lang na nagiging maingay ang pangalan ng babae na yan sa internet? Isn't that a good thing? Hindi lamang basta ang Queen Jewelry brand ang naka-appreciate sa kanya, kundi maging ang buong mundo na rin. You don't understand, Mom.
Ang tingin sa atin ng mga tao ngayon ay low class na tayo dahil nagsettle agad tayo na kunin ng isang babae na wala man lang modeling or acting history at isa lamang anak ng hamak na jeepney driver. Your words, Veronica. Galit na sabi ni Violet sa anak. Hindi kita pinalaki para maging ganyan ang ugali mo. Hindi kita pinalaki na sa marangyang buhay para lang manghamak ng kapwa. But mom, nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Hindi ko talaga mag-gets kung bakit sa dami ng models na mas deserving, na mas may experience pa kesa sa kanya, ang babae pa talaga na yun ang napili mo. Gusto ko siyang mabigyan ng pagkakataon. Isang mabuting bata si Celestine. Sa katunayan ay napakaswerte natin na tayo ang unang kumuha sa kanya at hindi ang ibang kumpanya. Kung makikilala mo lamang siya, tiyak na magugustuhan mo rin siya dahil napakabait niya. Mahinahong sabi ni Violet sa anak. Hayaan mo muna ang sarili mo na mas makilala siya, Veronica. Baka nga ay maging magkaibigan pa kayo pag nakilala niyo ang isa't isa. Napairap na lamang si Veronica sa sinabi ng kanyang ina at saka umalis na rin siya. Inis na inis si Veronica habang nakaupo siya sa kanyang kama at binabasa ang mga tweets tungkol sa kanila ni Celestine Galceran. Naiinis siyang makita na maraming mga magagandang komento tungkol sa babae na yon at marami rin ang mga tuwa na ito ang pinili ng Queen Jewelry para gawin na isa sa mga model ng brand. At mas lalo pa na naging matunog ang pangalan ng babae na yon dahil ang mismong CEO para ang nakipag-usap kay Celestine na yon para gawin na isa sa mga models nito. Mom really doesn't know how to think right. Inis na bulong niya sa hangin. Nag-scroll pa siya sa internet at mas lalong nainis ang may mabasa na tweet tungkol sa kanya. Ano na nangyari kay Veronica Queenie Chavez? Bakit hindi na siyang pinili ng sarili niyang ina para i-model ang mga bagong ilalabas ng kanilang brand? Bakit mas pinili na ni Miss Violet Queenie Chavez ang isang anak ng jeepney driver na ubod ng ganda? Dahil sa gigil sa kanyang nabasa, agad na blinak ni Veronica ang user na nag-post ng walang kwentang tweet na yon. Pakahagaw atensyon talaga ng babaeng yan. Gigil pa rin na wika ni Veronica. Hindi niya pa man nakikita sa personal ang babae na yon ay kumukulo na kaagad ang dugo niya dito. Ngayon ay ang unang araw na magsisimula na si Celestine sa kanyang trabaho. Maaga pa lang kanina ay naghahanda na siya para hindi siya malate para sa appointment niya. Ngayong araw ang first photo shoot niya para sa Queen brand at sa totoo lang ay sobrang kinakabahan na siya. Baka kasi hindi maganda maging outcome at kung ano pa. Kanina pa siyang nag-overthink pero ang sabi sa kanya ng kanyang ama ay wag daw siyang mag-isip ng mga negatibo kung kaya ay nilakasan niya ang loob niya ngayon at sinisikap na puro lang mga positive ang isipin niya. Hinatid din siya ng kanyang ama papunta sa sobrang laki at sobrang gandang studio na ito gamit ang jeepney ng kanyang ama. Ayaw pa nga sana ni Celestine na umalis ang ama para may kasama siya dahil sa sobrang kinakabahan talaga siya sa first day niya. Pero naiintindihan niya na kailangan pang mamasada ng kanyang ama. Mukhang hindi nga rin siya masusundo pa ng kanyang ama dahil hindi niya rin alam kung anong oras ang tapos itong shoot na to. Miss Galceran, pwede ka na pong pumasok sa loob, sabi sa kanya ng isang staff na lumabas mula sa isang silid. Tumayo na si Celestine. Salamat po. Nginitian lamang siya ng staff na animoy na bigla pa. Pinagbuksan siya nito ng pinto kung kaya'y muli na naman siya nagpasalamat sa babae. Miss Galceran, right? Tanong sa kanya ng isang magandang babae na lumapit sa kanya. Opo, ma'am. Just call me Miss Eve. I'll be your makeup artist kaya halika na para masimulan na natin ang pag-makeup sa'yo. Ikaw na rin kasi ang susunod na kukunan ng pictures. Tumango si Celestine at sinundan niya na ang babae papasok sa makeup room kung saan siya nito aayusan. You're already beautiful. Wala ka pang kahit anong pinagawa sa mukha mo yan, ha? Everything about your features is just so beautiful, even if it's just natural. Puri sa kanya ni Miss Eve habang nilalagyan siya ng blush on. Oo nga, aba ganyan na ganyan ang mukha na pinapangarap ng ibang mga model ngayon, ano? Sabi naman ng bakla na nag-aayos naman ngayon ang kanyang buhok. Hindi naman maiwasan ni Celestine na mahiya dahil sa mga papuri nito sa kanya.
Halos wala siyang tigil sa pagpapasalamat every time na may lumalapit at pumupuri sa kanya. Marami rin tuloy ang humahanga sa kanya ng mga staff dahil sa sobrang mabait at magalang daw siya sa mga ito sa kabila ng fame nito ngayon. Sa totoo lang, hindi naman iniisip na si Celestine na sikat na siya ngayon. Marahil may mga tao lang na nakakakilala na sa kanya pero hindi pa naman siya ganun kasikat. Isa pa, ang bilin sa kanya ng kanyang ama ay huwag magmamataas dahil ang tingin ng Diyos sa mga tao ay pantay-pantay lamang. Matapos ayusan ay pinagbihis na siya ng isang magandang body-fitted gown at pinasuot sa kanya mga jewelries na sa itsura pa lang ay alam niya na sobrang mamahal. "You are?" Tanong sa kanya ng isang babae. Maganda ito at astig din kung manamit. May kamerang nakasabit sa leeg ng babae at may piercing din ang labi nito. Hindi naman maiwasan ni Celestine ang namangha. "Celestine Galceran po, ma'am." Nauutal niyang sagot. Tumangutang ang babae. "Celestine! Oh yeah, you're the girl that Miss Violet Quinn especially chosen for this." "Opo, ma'am. I'm Catrice. Alika, ipapakilala kita kay Mr. Dark." Sinundan niya ang babae hanggang sa makalapit sila sa isang matangkad at gwapong lalaki na may kinakausap ng mga staff. Tinawag ni Miss Catrice ang lalaki, ngunit halos hindi na rin niya narinig kung anong sumunod na sinabi ni Miss Catrice sa lalaki dahil natulala na lang si Celestine sa gwapong photographer. Ito na marahil ang pinakagwapong lalaki na nasilayan ni Celestine sa buong buhay niya. Matangkad ang lalaki na may morenong balat. Itim na t-shirt, tsaka jeans at white shoes ang suot nito. Simple lang ngunit sobrang bumagay ito at lalo pa itong gumwapo. Dagdagan pa ng suot nito na silver necklace. Para itong isang sikat na artista na nakikita niya lamang sa TV. Itim na itim ang buhok ng lalaki at maayos ang pagkakastyle. May kakapalan din ang kilay nito pero sapat lamang para mas lalong bumagay sa abuhin nitong mga mata. Matangos din ang ilong nito na para bang pinaglaanan talaga ng may likha na gawin. Natural na mapula ang labi nito at tila malambot. Matalas din ang tabas ng panga nito na animoy makakagupit ng papel. Maliban sa overall appearance nito na sobrang bango rin ng binata. Nanunuot sa ilong niya ang mabangong amoy nito na ngayon ay nakatayo na ito sa kanyang harapan. "Miss?" Napukaw na Celestine sa kanyang pagkatulala nang marinig niya na tawagin siya ng binata na ngayon ay nagtataka na habang nakatingin sa kanya. Ilang beses pa siyang napakurap-kurap at agad din naman na nag-init ang pisngi nang mapagtanto na natulala na pala siya dito. Pasensya na po, sir." Agad siyang humingi ng paumanhin at yumuko sa harapan nito. Tumango lamang ito. "It's okay. You are Celestine Galceran, right?" "Opo, sir." Inilahad nito ang kamay sa kanyang harapan. "My name is Dark Dimitri Nicola." Agad niyang tinanggap ang pakikipagkamay nito. "Ikinagagalak ko po kayong makilala, sir." Ngumiti ito. Itong ngiti na abot sa mga mata nito kaya muntik na naman siyang matulala. "Me too. I am also pleased to meet you." Ilang segundo pa sila nagkatitigan dalawa na para bang ang kanilang mga mata ay may mga sariling lingwahe at nag-uusap. Saka lamang naputol ang kanilang titigan nang may isa sa mga crew ni Dark ang nagtanong, "Sir Dark, anong oras po tayo magsa-start?" Binitawan na ni Dark ang kamay niya at saka nilingon nito ang team nito na nag-aantay. "Magsa-start na tayo within a minute. Handa na bang lahat?" "Opo, sir. Nakahanda na po ang lahat." "Oh, then I think pwede na tayo magsimula. Miss Galceran, maaari ka nang pumunta sa platform?" Kaagad niya naman na sinunod ang sinabi ni Dark. Maraming shoots ang kinuha sa kanya pero napansin nila na parang paulit-ulit na lang ang pag-post niya. Hindi rin kasi siya pasanay kaya kahit may nagtuturo naman sa kanya kung ano ang tamang pag-post ay hindi niya pa rin magawa ng maayos. Bukod pa doon ay medyo ilang pa nga siya sa camera. Umakyat din si Dark sa platform para lapitan siya at tulungan siya sa kung ano man ang tamang pag-pose para sa angle na gusto nilang makuha. "This is your first time, right?" Baritono na tanong ni Dark habang nakahawak ito sa kanyang magkabilang balikat. "Opo, sir. Pasensya na po kayo kung hindi ko po magawa ng tamang pinapagawa ninyo." Ngumiti lamang sa kanya ng bahagya ang binata. "It's okay. Knowing that this is your first time is very good and acceptable."
Mabuti na lamang at mabait si Dark at ang buong team kaya naman kahit na naging matagal ang pagkuha sa kanya ng shoots, ay hindi naman sila nagalit sa kanya. Nauunawaan naman daw nila na baguhan pa lamang siya. Kung kaya ay normal lamang na hindi pa siya maging ganong kabihasa tulad ng mga ibang models. Maayos naman po kaya mga kuha niyo sa akin. Kailangan ko po bang umulit, sir? Nag-aalangan na tanong ni Celestine kay Dark na noon ay abala na sa pagtingin ng mga kuha sa kanya. Maayos naman lahat ng kuha ko sa'yo. Sagot ni Dark tsaka pinalapit siya nito sa tabi. Here, take a look at this. You look absolutely stunning here. Salamat po, sir. Bigla namang tumingin sa kanya si Dark kung kaya sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa at mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Celestine nung umiti ito sa kanya. Walang anuman. Just keep up the good work, okay? You'll get there. Someday. Hindi naman mawari ni Celestine kung bakit ganito na lang kabilis ang tibok ng puso niya ngayon. Ni minsan ay hindi pa nagwala ng ganito ang puso niya noon. Kahit patakot na takot siya, ngayon lang ito nagwala ng ganito. Ang bait talaga ni Sir Dark, ano? Bigla naman nagsalita ang isang babae sa tabi ni Celestine na hindi nga niya namalaya na lumapit na pala sa kanya. Masyado kasi siyang natulala at malalim ang iniisip kaya hindi niya napansin. Oo nga po eh. Awkward naman yung sagot sa babae na mas lalong lumapad ang ngiti. Ano? Naging crush mo na rin ba siya? Crush na crush yan ng lahat dito. Sobrang bait kasi niyan at ubod pa ng gwapo. Tingnan mo naman. Mas gwapo pa nga siya sa ibang mga model so. Alam mo marami na ako mga nakitang model. Pero talagang walang makapantay dyan sa kagupuhan ni Sir Dark. Tila nang aasar pa nitong tanong. Tumangu-tangu siya. Oo, tama ka. Napakagwapo nga niya. Tinapik nito ang balikat niya. Alam mo, wala namang masama kung magiging crush mo rin siya. Huwag kang mag-alala, tayong dalawa lang naman ang makakaalam eh. Naiilang nang umiti lamang siya dito. Oo nga pala, ako nga pala si Jenny. Ako magiging personal assistant mo. Si Violet ang nag-hire sa akin para maging personal assistant mo. Dati kasi akong personal assistant ng anak ni Ma'am Violet na si Veronica. Kaso tinanggal ako bigla sa trabaho nung buwan na yun eh. Pero pasasalamat ko nga at siya mismong nagtanggal sa akin sa trabaho. At hindi ako nag-resign kasi napunta ako sa'yo. Paano napakabruhalita ng anak ni Ma'am Violet? Nabigla siya sa sinabi nito. Hindi niya alam na may assistant na pala siya. Ay, ikinagagal akong makilala ka, Jenny. Sana'y maging magkasundo tayong dalawa. Nakangiti niya ang sabi. Sana nga ay maging magkasundo tayo pero huwag ka mag-alala. Mabait naman ako tsaka mukhang mabait ka rin naman eh kaya for sure magiging magkasundo tayong dalawa. Basta huwag ka lang tumulad kay Miss Veronica. Matapos noon ay sinabihan na sila ng isang staff na pwede na raw muna silang mag-break at kumain kung gusto nila kaya agad silang lumabas ni Jenny dahil pareho na silang gutom. Surprisingly, naging close agad sila ni Jenny. Siguro dahil sa sobrang bait at daldal din ito kaya close na agad sila. Mag-isang nakatayo ngayon si Celestine dito sa pasilyo. Inaantay niya si Jenny na kinausap pa ang isang staff. Celestine, halika na! Tawag sa kanya ni Jenny habang kumakaway. Tumango siya at tutuloy na sana sa paglakad, ngunit bigla na lamang siyang binangga ng babae na nakasalubong niya. Sa sobrang lakas ng pagkakabunggo sa kanya ng babae, ay nawalan siya ng balanse at napaupo sa sahig. Inis naman siyang tiningnan ng babae tsaka tinanggal nito ang suot na sunglass. Ano ba? Hindi ka kasi nag-iingat eh. Ayan tuloy, nabangga mo ko. Mataray nitong sabi. Agad siyang tumayo at yumuko sa harapan ng babae. Pasensya na po kayo, ma'am. Nanatili lamang itong mataray. Tiningnan pa siya ng babae mula ulo hanggang paa na para bang hinuhusgahan siya. Next time, tumingin ka sa dinadaanan mo and know where you belong. Palibhasa, laki sa lansangan. Pasensya na po talaga, ma'am. Because of you, ruin ang damit ko. Nakakadiri ka. Kung bakit ba naman kasi pinagpipilitan mo na isiksik ang sarili mo dito eh? Baliw sa kanya ng babae. Nakakadiri na ang itsura at pinanggalingan mo tapos bigla mo pang ididikit ang sarili mo sa akin at suot ko? Nakakadiri. Alam mo ba kung magkano ang halaga nitong suot ko ngayon?
Baka kahit ibenta pa ng ama mo ang jeep ninyo, hindi nyo magagawang bayaran to. Yumuko ulit si Celestine sa harapan ng babae at muli siyang humingi ng dispensa. Nilapitan naman siya ni Jenny at agad na ipinagtanggol. Ma'am, wala naman pong kasalanan si Celestine. Hindi niya sinasadya na banggain kayo. Sa katunayan ay kayo pa nga po itong bumangga sa kanya eh. Pagtatanggol naman sa kanya ni Jenny kaya sarkastiko namang tumawa ang babae. Sa kanya ka na pala naninilbihan, Jenny? Sa bagay nga naman kayo. Pareho lang kayong patapon yung alaga mo. Pagkasabi nun ng babae ay nilagbasan na sila nito at talagang binanggapan nito sa balikat si Jenny. Narinig pa nga ni Celestine ang mahinang pagbura ni Jenny dahil sa ginawa ng babae. Ayos ka lang ba, Celestine? Nag-aalala na tanong nito sa kanya. Tumango siya. Oo, ayos lang ako. Huminga ng malalim si Jenny. Iyon ang anak ni Ma'am Violet, si Miss Veronica. Nako, ganun talaga yun. Ubod ng sama ang ugali. Akala mo naman kung sino porket anak ni Ma'am Violet. Hindi alam na Celestine kung anong maling nagawa niya at kung bakit gano'n na lang kasama ang pakikitungo sa kanya ni Veronica. Gayong ang ina naman nito ay sobrang mabait naman sa kanya. Kahit kasi noong bumalik na sila sa studio at naroon din si Veronica, nananatili ang masamang tingin nito sa kanya na para bang may nagawa siyang mali dito. Dapit hapon na matapos ang photoshoot. Iyon ang unang beses niya na gawin ng ganong klase ng trabaho at sa totoo lang ay sobrang pagod na pagod siya dahil hindi siya sanay na gawin ng ganong klase ng trabaho. Matapos noon ay sinabihan siya ni Jenny na mauwi na rin kahit na gusto pa sana ay bantayan siya hanggang sa makauwi na siya, ngunit alam niya na pagod na rin si Jenny. Lalo pat kanina sa photoshoot ay sobrang aligaga rin ito. Sa katunayan ay mas aligaga pa nga ito kaysa sa kanya dahil itong sumusunod sa mga utos. Nag-aabang na siya ngayon ng maaari niyang sakyan pa uwi sa kanila at nagulat siya nang bigla na lang may magarang sasakyan na huminto sa harapan niya. Bumaba ang binata at nakita niya na si Dark pala ang driver ng sasakyan. Sir Dark, uuwi na po ba kayo? Yes, ikaw? Opo, naghahantay lang po ako na masasakyan. You don't have a car? Umiling siya. Wala po. Wala ring magsusundo sa'yo? Wala po. Sigurado nagpapasada na po ngayon ang tatay ko. Paliwanag niya. Pasada? Nagtataka naman sabi ni Dark. Opo, jeepney driver po kasi ang aking ama. Oh yeah, I heard about that. Gusto mo ba na ihatid na lang kita? Ho? Gulat niyang sabi. Come on, I don't mind. Wala naman ako ibang kailangan gawin na daanan kaya pwede kitang ihatid. Pero, bago pa man siya makasagot ay bumaba na si Dark ng sasakyan. Umikot ito at pinagbuksan siya ng pinto. Nagpasalamat naman si Celestine sa binata at pumasok na rin siya sa loob ng sasakyan nito. Ang mga iyon ay nakita naman ni Veronica na hindi nagustuhan, lalo pat ang nag-iisang anak ni Violet Quinn ay umiibig sa gwapo at bilyonaryong photographer na tila ang mga mata ay nakalaan na para sa isang babae lang. Sa loob ng sasakyan ni Dark ay tila hindi na gumilaw o huminga si Celestine. Ito kasi ang unang beses niya sa loob ng isang magarang sasakyan kaya nag-alala pa siya dahil baka may masira siya sa loob. Wala pa naman siyang pera na ipangbabayad. Ayos ka lang ba? Tanang sa kanya ni Dark na napansin na tila hindi siya komportable. Sandali niya itong sinulyapan. Opo, medyo kinabahan lang po ako ngayon. Ha? Bumaling din sa kanya si Dark na may pagtataka. Bakit naman? Ito po kasi yung unang beses na nakasakay ako sa ganito kagandang sasakyan. Nag-aalala po ako dahil baka may masira ako dito. Dumaan naman ang amusement sa mga mata ni Dark. You can breathe, wala kang masisira dito. Tsaka kung sakali mang meron, hindi naman kita sisingilin. Tumangu-tango si Celestine. Nakagat naman ni Dark ang ibabang labi para pigilan ng pagngiti sa paghugot ng malalim na buntong hininga ni Celestine. Sa isip ni Dark sa mga sandaling yon, noon pa lamang siya nakatagpo ng ganoong klase ng babae. Hindi niya nga namamayaya ng sarili na kusa na rin palang gumagalaw ang kanyang kamay para sapuin ang sariling dibdib at pakiramdaman ang mabilis na pagtibok nito.
Doon pa lamang ay alam na kaagad ni Dark kung ano ang nakuha sa kanya ng dalagang nasa passenger seat na panay pa rin ang paghugot ng malalim na buntong hininga. By the way, Celestine, I think bukas ipopost na sa Instagram account ng Quinn ang pictures mo. Are you excited? Paglipas ng ilang sandali ay nagtanong ulit si Dark. Opo, titingnan ko po agad yon. Sagot naman ni Celestine na may malapad na ngiti. Sigurado siya na sobrang natutuwa ang mga anak ng Auntie Isabel niya kapag nakita nila mga pictures niya. Ano nga pala yung Instagram account mo para maipatag kita sa handler ng Quinn? Instagram? Yes, may account ka ba? Umiling si Celestine. Wala pa po. Kailangan ko po bang gumawa nun? Not really, but sometimes kailangan mo rin mag-post sa feed mo na nakatag ang Quinn account kapag may suot ka na jewelry sila, lalo na't ikaw ang bago mukha ng Quinn. Kung ganun, gagawa po agad ako ng Instagram account ko kapag nakabili na po ako ng sarili kong cellphone. Nagtaka naman si Dark. Wala kang sariling cellphone? Wala po. Nag-iipon po kasi ako para sa pang-tuition ko sa susunod na taon. Oh, I see. Magkano bang kailangan mo para sa tuition? 40,000 po ang buong school year. 40,000? Tila naliliitan lamang ito. Opo, ang mahal nga po ng tuition ngayon eh. Yeah, but Quinn offered you 1.5 million when you signed the contract with them. Saad ni Dark. Pwedeng-pwede mong gamitin yon para sa pag-aaral mo. And beside, that 1.5 million na offer nila sa'yo, ay may sahod ka pa sa kanila na 3 million every month. Hindi pa bilang doon ang mga other brands na maaaring mag-offer sa'yo. Sa totoo lang, hindi pa rin nagsisingkin kay Celestine na may ganoon siyang kalaking pera sa bank account niya kaya medyo alangan pa rin siya na gamitin yon. Baka kasi mamaya hindi pa talaga sa kanya ang pera na yon. Tapos bigla siyang singilin kapag nagamit niya. Mas lalo pa na lumala ang problema niya. Ipinaliwanag sa kanya ni Dark na ang pera na nasa bank account niya ay kanyang-kanya na at malaya niyang magamit para bumili ng kung ano man ang gusto niyang bilhin. Nabigla nga rin siya nang malaman na ang kalahati pala doon sa pera na yon ay nanggaling kay Dark dahil ka-business partner pala ito ng Quinn. Kung ganun, pwede na po akong bumili ng bahay para sa amin ng tatay ko, tsaka kasamang Auntie Isabel ko at ang mga anak niya? Tanong niya kay Dark na tumango. Oo, pero may bahay din ako na ibibigay sa'yo. Po? Gulat niyang sinabi. It is in the contract. Gusto ka namin na alagaan ng mabuti dahil ikaw na ang bagong mukha ng Quinn. Paliwanag ni Dark sabay sulyap sa kanya. By the way, I heard na may nahanap ng assistant ko na magiging manager mo. Hindi pa rin siya makapaniwala na sobrang laki na ng pagbabago ng buhay niya. Malaya niya nang mabibili lahat ng gusto niya at may sarili na siyang bahay kung saan hindi na sila nagsisiksikan at higit sa lahat, may ipapagamot niya na ang kanyang ama. At hindi na rin ito kailangang mamasada ng jeep. Why are you crying, Celestine? Nag-aalala na tanong ni Dark nang bigla na lang bumuhos ang kanyang mga luha. Sa pag-aalala ay agad din na nag-pull over si Dark sa gilid ng kalsada. Tinanggal nito ang seatbelt tsaka dumukwang palapit sa kanya at hinawakan ang kanyang mukha para tumingin siya sa mga mata nito. May masakit ba sa'yo? Bakit ka umiiyak? May hindi ba ako magandang nasabi? Umiling si Celestine tsaka napahikbi. Hindi po. Ngayon po kasi nagsingkin sa akin ang lahat. Maipapagamot ko na po ang sakit ng itay. At hindi niya na rin po kailangan na gumising ng maaga para mamasada. Hindi niya rin po kailangan magmakaawa dahil hindi siya makakabayad ng boundary. Iyak pa rin siya ng iyak kaya niyakap siya ni Dark ng mahigpit. You deserve everything you have right now. Kung ano man ang narating mo ngayon, sobrang deserve mo. Buong buhay ni Celestine ang pangarap niya lang ay mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang magulang. Ang kanyang ama at ina na itinuring niya na rin na tunay niyang mga magulang. Kahit na alam niya ang totoo na hindi sila ang tunay niyang ama at ina. Ang sabi sa kanya ng kanyang ama at ina na pulot daw siya nito sa tabi ng daan noong siya'y 3 taong gulang pa lamang. Puno raw siya ng galos at walang manay. Dinala siya ng mga ito sa police station ngunit wala raw naghanap sa kanya. Kaya nagpa siya ang mga magulang niya na kupkupin na lang siya at ituring na sariling anak. Napakabata niya pa noong natagpuan siya ng kanyang mga itinuturing na magulang kung kaya wala siyang matandaan na kahit kaunti.
tungkol sa kanyang nakaraan at kung anong buhay ang meron siya noon bago siya napadpad sa tabi ng daan kung saan siya natagpuan ng kanyang mga magulang. Ganun pa man, wala na rin siyang pakialam tungkol doon. Dahil ang mahalaga kay Celestine ay binigyan siya ng isang mapagmahal na ama't ina at kahit pa maaga rin na nawala ang kanyang ina ay naiwan naman siya sa mapagmahal niyang ama at tiyahin niyang si Isabel. Tay, hindi niyo na po kailangang magtrabaho. Hindi niyo na po kailangang mamasada sa jeepney kahit tirik na tirik ang araw. Dahil lahat po ng bagay na gustuhin niyo ay kayang-kaya ko na pong ibigay sa inyo. Umiiyak na sabi ni Celestine habang nakayakap siya sa kanyang ama na lumuluha na rin. Nakaupo sila ngayon sa lumang sofa at hindi mapigilan na maging emosyonal habang sinasabi niya sa ama ang mga pagbabago sa buhay nila. Hindi niyo na rin po kailangan mo problema sa pang-boundary ninyo, Tay. Higit sa lahat, maipapagamot na rin po natin ang diabetes at paa ninyo. Pero anak, nakakahiya naman sa'yo kung hindi na ako magtatrabaho. Alangan naman naaasa lang ako sa'yo, hindi mo naman responsibilidad na buhayin ako dahil responsibilidad ko yun sa'yo bilang ama mo. Lumayo naman si Celestine sa ama. Tay, ang lahat po ng to ay ginagawa ko po para sa inyo ni inay. Kahit wala na po ang inay, ginagawa ko pa rin po ang lahat ng ito para sa inyo dahil gusto ko po kayong mabigyan ng maayos na buhay. Kahit sabihin niyo pa po na hindi ko naman po responsibilidad to, gusto ko pa rin pong gawin. Gusto ko pong maiparana sa inyo. Sa inyo po ni Tia Isabel ang maayos na buhay. Hindi naman maiwasan na mas lalo lamang na mapahanga si Dark sa kabaitan ng dalagang si Celestine at kung gaano nitong kamahal ang pamilya. Napahanga siya sa kung paanong lahat ng ginawa nito ay para sa ama nito at sa ina kahit na nasa langit na ay ina-apply pa rin ni Celestine ang lahat ng ginagawa. Katulad na lamang noong may interview ito sa isang sikat na talk show sa Pilipinas. Nakwento ni Celestine ang hirap na pinagdaanan nilang mag-ama at kung paano sa kabila ng hirap ay naging matyaga at mabait pa rin sila dahil iyon daw ang turo ng ama nito. Nabanggit din ni Celestine kung gaano nito kagusto na mabigyan ng maayos na buhay ang ama. Para raw hindi na nito kailangan na maghanap buhay ng sobrang aga para lang may pagkain sila na mapagsasaluhan sa pagkainan at kung gaano nitong kagusto na maipagamot ang ama na may sakit. Kahit sino man ay mapapahanga kay Celestine. Lalo na sa sobrang busilak ng puso nito. Nakakahanga kung paano nitong hinahandle ang mga bagay-bagay sa mundo at kung paano ang kabaitan ng lagi naman nitong pinapairal. Nang dahil doon ay mas lalo pang dumami ang mga humahanga kay Celestine. Sa kabila ng tagumpay at kasikatan na tinatamasa nito ay nananatili pa rin mabait ang dalaga. Nananatili pa rin itong humble at sobrang down to earth. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, ay marunong pa rin itong lumingon kung saan ito nanggaling. Ano po ito, Sir Dark? Nagtataka na tanong si Celestine nang inabutan siya ni Dark ng isang paper bag. Open it. Udyok na to. Binuksan naman ni Celestine ang paper bag at nagulat nang makita kung ano ang nasa loob. Isang bagong cellphone. iPhone 15. Para po sa akin to, sir? Gulat niyang tanong sa binata. Gumiti naman at tumango si Dark. Yes, it's yours. Pero bakit niyo po ako binibigyan ng cellphone, sir? Napansin ko na hanggang ngayon ay wala ka pa rin cellphone kaya binila na kita. Sinave ko na rin ang mobile number ko riyan. Kung may problema o kailangan ka, tawagan mo lang ako. Parang hindi ko po ito matatanggap, sir. Masyado na po kayong maraming naibigay sa akin. Nahihiya na po ako sa sobrang kabaitan niyo po sa akin. Nahihiya niyang sinabi. Tanggapin mo na. Malulungkot ako kung tatanggihan mo. Binili ko talaga yan para sa'yo. Napanguso naman si Dark na para bang nagtatampo. Alangan siyang tanggapin dahil masyado ng maraming naitulong sa kanya si Sir Dark pero kilala niya na ang ugali ni Dark. Sa ikli ng panahon na sila ay magkakalala at lagi rin na magkasama ay nakabisado niya na rin ang ugali nito. Salamat. Mabait niyang sabi sa binata na mas lalong lumaki ang ngiti. Naging malapit na rin sa pamilya niya si Dark at ganoon din naman si Jenny. Lagi rin kasi silang magkasama ni Jenny. Mula naman nang binilhan siya ni Dark ng cellphone ay napapadalas na rin ang pagtatawagan nila. Magaan ang loob ni Celestine sa binata.
Siguro dahil na rin sa sobrang mabait din ito. Alam mo ba, Iha? Sobrang proud ako sa iyo sa lahat ng mga narating mo ngayon. Nakangiti na sabi sa kanya ni Ma'am Violet. Nasa isang balcony sila ngayon dito sa Paris. Kasama kasi siya nito para sa isang fashion show. Mahigit 2 araw na sila dito at habang naririto sila ay lagi niyang tinatawagan ng kanyang ama sa Pilipinas para ikwento sa kanila kung ano nangyayari sa kanya. Lahat ng mga ganap dito sa Paris ay kinukwento niya sa kanila. Maraming salamat po, ma'am. Hindi ko po mararating ang lahat ng to kung hindi po dahil sa tulong niya sa akin. Kung hindi niyo po ako na-discover, baka po hanggang ngayon ay nangangarap pa rin po ako. At baka po hindi ko pa po naipapagamat ang aking ama. Kanina ay narinig ni Ma'am Violet kung gaano siyang kasaya habang ikinukwento sa kanyang ama ang mga nangyayari kanina sa fashion event. At natuwa naman si Violet sa mga narinig niya. Nakakatuwa lamang kasi na sobrang close talaga itong si Celestine sa kanyang ama. Nakatadhana na makamit mo ang mga bagay na ito. Ginawa lang akong instrumento ng Diyos para makamit mo ang lahat ng to. Sabi naman ni Madam Violet na hindi pa rin naaalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Pero maraming salamat po talaga sa inyo Kayo po ang naging dahilan kaya nakamit ko po ang lahat ng to. Habang buhay ko pong tatanawin na isang malaking utang na loob to sa inyo. Tumanaw naman si Ma'am Violet sa madilim na kalangitan na puno ng mga makinang na bituin. Napakakalmado ng kalangitan sa gabi na ito. Alam mo, Iha, tulad mo ay nangangarap lang din ako noon. Hindi ako ipinanganak na isang mayaman. Mahirap lamang ako. Lumaki ako sa pangangalaga ng aking lola dahil ang aking ina ay iniwan ako para sumama sa ibang lalaki. At ang aking ama naman ay maagang namatay dahil sa sakit sa baga. Nagkaroon siya ng cancer sa baga. Hindi naagapan dahil sa wala kaming pera noon kaya iyon ang ikinamatay niya. Bago namatay ang aking ama, isa lang din siyang jeepney driver. Ngunit napakabait ng aking ama. Siya ang pinakamabait na taong kilala ko. Nung ako'y magdalaga, namatay ang aking lola na siyang nag-alaga sa akin. Mas lalo naging mahirap ang buhay para sa akin. Mas lalo pa yun na naging mahirap nung may gumahasa sa akin. Kaya sa edad na 15 anyos, ay nabuntis ako. Nabigla naman si Celestine sa kanyang marinig. Nananatili na nasa malayo ang tingin ni Madam Violet. Nanginginig ang boses nito habang nagkukwento. Hindi naman mawari ni Celestine kung ano ang pumasok sa utak niya ng mga sandaling yon. Ngunit na malayo niya na lang na nasa likod na ni Ma'am Violet ang kanyang kamay at marahan niya na hinahagod ang likod nito para ito ay kumalma. Wala pang 1 taong gulang ang aking anak noon nang ako ay makulong. Dahil sa napagbintangan ako, nagnakaw ng isang mayaman na pamilya na pinapasukan ko noong ako ay isang kasambahay pa lang. Iniwan ko ang aking anak sa pinsan ko. Mahigit 3 taon din ako sa loob ng kulungan. At sobrang panglaw ng aking buhay noon. Habang nasa kulungan ako, ay nangarap ako. Gusto ko makaahon sa buhay. Gusto ko na maibigay sa anak ko ang lahat ng gusto niya. Ayoko na lagi na lang akong inaapi kung kaya'y nang makalaya ako, ay nagsimula ako ng maliit na negosyo. Noong una, sobrang hirap. Makailang beses din akong sumuko dahil sa maliit ko na puhunan galing sa paghahabi ko nung nasa kulungan pa ako, tila na uwi pa sa wala. Pero hindi ako sumuko. Hindi ko sinukuan ang mga pangarap ko. Hanggang sa unti-unti, nakamit ko ng pangarap ko. Humarap sa kanya si Ma'am Violet at saka ngumiti. Inabot din ito ang mukha at masuyo itong hinaplos. Kaya sinasabi ko sa iyo to para mas lalo ka ma-inspire. Para mas lalo mong pagbutihan ang mga ginagawa mo. Because I can see a bright future in you. Pag isang pangarap ay para sa iyo, kahit gaano kahirap, kahit gaano katagal, at kahit gaano pa karami ang gustong humadlang, makakamit at makakamit mo ang lahat ng yon. Dahil tadhana na mismo ang gagawa ng paraan. Ngumiti naman si Celestine at nagpasalamat kay Ma'am Violet. Pwede ba kitang mayakap, Iha? Tanong nito kung kaya ay agad siyang pumayag na yakapin siya nito. Sa totoo lang, hindi rin maintindihan ni Violet ang kanyang sarili kung bakit gano'n na lang kalapit ang loob niya kay Celestine. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang gaan ang loob niya.
Ayaw ni Violet na mag-isip ng kung ano-ano, ngunit ni minsan sa loob ng ilang taon ay hindi niya naramdaman ang ganito sa kanyang anak na si Veronica. Walang lukso ng dugo. Tila ba napakalayo ng pakiramdam niya sa bata na pinalaki niya na tunay niyang anak. Pero bakit pagdating sa dalagang si Celestine na ilang buwan niya pa lamang nakikilala ay ganito na lang kagaan ang pakiramdam niya? Bagay na bagay sa iyong kwintas na suot mo, Celestine. Papuri kay Celestine ang stylist na habang inaayusan siya ngayon. May fashion event kasi ulit ngayon at isa na siya sa mga maglalakad sa runway, suot ang pinakamamahaling kwintas ng Queen at new designer clothes. Salamat. Nahihiya niyang sinabi at tiningnan ng sariling reflection sa salamin. Diamond ang suot nitong necklace. Ito raw ang pinakamahal sa Queen. Kinakabahan nga si Celestine dahil siya talagang napili na magsuot nito ngayong ito nga ang first time na lalakad siya sa entablado na maraming mga sikat na tao ang nanonood sa kanila. Kung ano-ano ang mga pumapasok sa utak niya. Celestine! Pumasok sa loob si Ma'am Violet na may ngiti sa mga labi kaya napangiti na rin si Celestine. Ma'am? Nakangiti niyang saad. Look at you! You are gorgeous! Papuri naman ni Ma'am Violet at tumayo ito sa likod niya. Puno ng paghanga na tinignan siya nito sa salamin. Thank you po. Nakangiti pa rin niyang saad. Inayos si Ma'am Violet ang kanyang buhok at hindi sinasadya na makita nito ang balat sa baba ng kanyang batok. Isang tube designer clothes ang suot niya ngayon kaya kitang-kita ang balat niya. Pakiramdam ni Violet ay isang nagigelong tubig ang binungo sa kanya. Hindi niya magawang makagalaw at nakatitig lang siya sa balat ni Celestine. Ano pong problema, ma'am? Nagtatakang tanong naman ni Celestine nang mapansin ang pagtigil ni Ma'am Violet na para bang may nakita ito. Ang balat na to sa likod mo. Mula ba ito nung isinilang ka o nakuha mo lang to dahil sa isang aksidente? Tanong ni Violet. Ay, hindi ko po alam, ma'am. Hindi rin po kasi masabi ng aking ama ko mula ba nung sinilang ako may balat na ako. Inampun po kasi ako ng magulang ko nung mga 3 taong gulang daw ako. Pero habang lumalaki daw po ako, ang sabi sa akin ng ama, lumalaki rin daw po ang balat ko na yan. Paliwanag ni Celestine. Kung kaya ay lalo lamang na natigilan si Violet. Hindi ito makapaniwala at hindi rin alam kung anong dapat na maging reaksyon. Hindi mo tunay na magulang mga nagpalaki sa'yo? Opo, pero parang tunay na magulang ko na rin po ang turing ko sa kanila. Napakarami pa ng tanong na gustong itanong ni Violet. Subalit nagsimula na ang show kaya kailangan na ni Celestine na umalis. Naiwan naman si Violet na tulala at hindi alam kung ano ang dapat na maramdaman. Dahil ang balat sa likod ni Celestine ay katulad ng balat ng kanyang anak at hindi siya maaaring magkamali dahil tandang-tanda niya iyon. Si Veronica na kanyang anak ay walang balat na katulad ng natatandaan niya. Ang sabi kasi ng pinsan niya na siya nag-alaga sa kanyang anak noong nasa kulungan pa siya, habang lumalaki raw si Veronica ay nawawala na raw ang balat nito. Hindi naman sa tuluyan ang nawala talaga pero parang nag-iiba ang shape at ang pagka-dark. Naniwala naman si Violet sa sinabi ng pinsan niya. Naniwala siya dahil pinsan niya ito at alam niya na hindi nito magagawang ipahamak ang anak niya. Ate, Cecile? Nanginginig ang boses ni Violet habang nasa harap ang kanyang pinsan na si Cecile. Gulong-gulo na si Violet nitong mga nagdaang araw. Halos hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Kailangan niya ng sagot sa lahat ng tanong na bumabagabag sa kanya ngayon. Ano po nangyayari sa'yo, Violet? Bakit ka nagkakaganyan? Nag-aalala ang tono ng boses ni Cecile. Kailangan ko ng sagot, ate. Kailangan ko ng sagot sa lahat ng mga katanungan ko. Ang daming bumabagabag sa akin. Ang dami ko ng mga agam-agam na hindi ko naman gustong maramdaman. Kailangan ko na magsabi ka sa akin ng totoo, Ate Cecile. Kailangan ko ang tapat mong sagot. Anak ko ba talaga si Veronica? Anak ko ba talaga ang batang pinalaki ko? Natigilan naman si Cecile dahil sa tanong na yun ni Violet. Sa totoo lang, hindi na rin alam ni Violet kung ano ang nangyari sa kanya. Nitong mga nagdaang araw kasi mas lalo lang na lumala ang mga hinala niya. Mas lalo lamang siyang naghinala na baka ang batang pinalaki niya ay hindi niya tunay na anak.
Noon pa man ay ramdam niya na talaga na malayo ang loob niya sa anak na si Veronica. Hindi niya mawari kung bakit mula nung makalabas siya sa kulungan ay hindi niya na masyadong maramdaman ang lukso ng dugo sa anak niya na pinalaki ni Cecile. At mula nang makita niya ang balat sa likod ni Celestine ay mas lalo lang na lumala ang pakiramdam niya na ito. Ayaw niya man sana na madama ang ganito, ngunit hindi niya magawang pigilan ng sarili, ang sariling puso at isipan. Ano ba sinasabi mo, Violet? Bakit naman bigla mong natanong yan sa akin? Hindi ko alam, Ate Cecile. Pero ibang pakiramdam ko. Noon pa maniramdam ko na ito, ngunit malaking tiwala ako sa'yo dahil alam ko na hindi mo ipapahamak ang anak ko, pero hindi ko maintindihan kung bakit ganito na lang ang nararamdaman ko ngayon. Nakita akong balat na parehong-pareho ng sa anak ko sa likod ni Celestine. Sa likod ng dalaga, napakiramdam ko ay sobrang malapit sa akin. At sa aking puso, hindi ako maaaring magkamali. Ganon na ganon ang balat ng anak ko. Napailing-iling si Violet. Walang tigil sa pagbuhos ang luha sa kanyang mga mata at sobrang gulong-gulo na siya. Sa totoo nga niyan, Violet felt disgusted with herself. Paano ang isang ina na nagluwal sa sarili niyang anak ay walang kahit anong lukso ng dugo na nararamdaman? Ate, umamin ka sa akin. Ano ba talagang totoong nangyari? Parang awa mo, no? Sabihin mo sa akin ang totoo. Dahan-dahan naman naupo si Cecile na tila nawala ng lakas ang buong katawan. Nawala ako noon ng anak mo. Ano? Nagkaroon ng sakit noon si Veronica, kung kaya dinala ko siya sa ospital. Ang kaso may biglang nagkaroon ng malaking sunog sa ospital. Hindi sinasadyang nawala akong tunay mong anak. Sa sobrang gulo sa ospital ay hindi ko na siya nahanap. Hindi ko alam kung namatay ba siya sa sunog o may nakakuha sa kanya at iniligtas siya. At dahil sa takot ko sa nangyari, may isang sanggol akong kinuha. Hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko alam kung kaninong anak siya, ngunit kinuha ko siya at pinakilala na anak mo. Para lang hindi ka magalit sa akin. Pinaniwala kita na si Veronica yon. Pakiramdam ni Violet ay pinukpok ng malakas ang kanyang ulo. Pakiramdam niya ay nabingi siya. Hindi siya lubos makapaniwala sa mga narinig. Halos hindi siya makagalaw. Paulit-ulit na humingi ng tawad sa kanya si Cecile. Napaluhod pa ito sa kanyang harapan, ngunit wala siyang masabi. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin dahil pakiramdam niya ay pinagsakluban na siya ng langit at lupa. Ang lahat naman ng iyon ay narinig ni Veronica na natakpan ng sariling bibig at hindi napigil ang pagbuhos ng sariling luha. Masakit sa pakiramdam na ang batang pinalaki niya ay hindi niya pala sariling anak at hindi niya alam kung nasaan at kamusta na ngayon ang tunay niyang anak o kung buhay pa ba ito. Ang sakit na nararamdaman ni Violet ay mas nadoble noong nakatanggap siya ng tawag at sinabi na nasangkot nga sa aksidente si Dark at kasama nito sa loob ng sasakyan si Celestine. She need a blood transfusion. Type AB ang dugo na kailangan niya. Seryoso na sabi ng doktor kay Violet. Kung hindi siya masasalina ng dugo sa lalong madaling panahon, maaari niya itong ikamatay dahil masyado ng maraming dugong nawala sa kanya. Malalang naging impact sa kanya ng aksidente. Tiningnan naman ni Violet ang ama ni Celestine na punong-puno ng panlulumo ang itsura. Walang tihil sa pagbuhos ng luha ang mga mata nito. Ako, sabi ni Violet sa doktor. Type AB ako at willing ako mag-donate ng dugo sa kanya. Sigurado po ba kayo, ma'am? Paniniyak ng doktor. Tumango si Violet na buong-buo na ang loob. Opo, Doc. Kunan niyo na ako ng dugo sa lalong madaling panahon. Matapos ma-check na ligtas nga siyang mag-donate ng dugo para kay Celestine, agad siyang kinuhanan ng dugo. Walang tigil sa pagdarasal si Violet na sana makaligtas si Celestine. Sana ay gabayan ng Diyos si Celestine at Dark na magawa nilang malampasan ang lahat ng ito. Hindi naman alam ni Violet kung makakaya niya ba kung mawawala si Celestine, lalo pat sobrang malapit na ito sa kanya at may hinala rin siya na baka ay anak niya nga ito. Mabuti na lang at sa awa ng Diyos naging successful daw ang blood transfusion at maari na nung madugtungan ang buhay ni Celestine. Subalit hanggang ngayon ay nananatiling walang malay si Celestine. Ganon din si Dark. Ma'am Violet, the patient is actually your daughter. Wika ng doktor kaya halos nabingi pa si Violet. What?
I've made a test so we can make sure of her safety. And 99.9% na match ang dugo at DNA ninyong dalawa. Anak mo ang pasyente. Hindi siya makasagot at nanatiling tulala. Kung may pagdududa po kayo, maaari po na magpa-DNA test din kayo sa ibang doktor. Anak niya si Celestine. Tunay niyang anak ito. Muling bumuhos ang kanyang mga luha dahil sa nakumpirma niya, ngunit bakit ganon? Bakit kung kailan nakasama niya ang tunay niyang anak, ay nalagay naman sa panganib ang buhay nito? Ganon ba talaga ka-unfair para sa kanilang mundo? Mom? Lumuluha si Veronica habang nakaluhad sa harapan niya ngayon. Hindi naman mawari ni Violet ang dahilan ng pagtangis ng anak. I'm sorry. Anak, what's wrong? Alam ko hindi ako ang tunay mong anak, Mom. Natigilan si Violet sa sinabi ni Veronica. Tuloy-tuloy sa pagbuhos ng luha ang mga mata nito. Anak, ano ba sinasabi mo? Anak pa rin naman kita. I heard everything, Mom. Narinig ko ang lahat ng sinabi ni Tita Cezelle. Alam ko hindi mo ko anak. Hindi ako ang tunay na Veronica. Anak. Sinubukan ni Violet na hagkan ng anak. Ngunit muli siya natigilan sa sunod nitong sinabi. And I'm sorry. I'm sorry dahil ako ang dahilan kung bakit nasa panganib ang buhay ng tunay mong anak. Ng tunay na Veronica. Tumingin ulit si Veronica sa mga mata ng ina. But it was out of envy, Mom. May inutusan ako para sirain ang brake ng sasakyan ni Dark because I was jealous. I was so jealous of them. I was so jealous of Celestine. But I didn't know she was actually the real Veronica na siyang tunay mong anak. Hindi naman alam ni Violet kung saan ba siya nagkamali para mauwi ang lahat sa ganito. Hindi niya alam kung ano bang nagawa niya para parusahan siya ng mundo ng ganito. Naging mabait naman siya. Palagi naman niyang ginagawa kung ano ang tama. Pinagbayaran niya na noon sa kulungan ang kasalanan na hindi niya naman talaga ginawa. Ngunit bakit ganito? Bakit nauwi pa rin ang lahat sa ganito? Matapos ang walang tigil na pagdarasal ay sa awa ng Diyos nagkamalay na rin si Celestine. Subalit sa Dark ay nananatiling walang malay at wala pang makita ang mga doktor na sign nagigising na rin ito anumang sandali. Ano pong sinasabi niyo, Ma'am Violet? Nagugulahan na tanong ni Celestine. Tininan niya rin ang kanyang ama na nakatayo lang sa tabi ni Ma'am Violet na umiiyak. Nagsasabi ako ng totoo. Ako ang tunay mong ina. Ikaw ang tunay kong anak. Ikaw ang tunay na Veronica. Pagtatapat ni Violet na umiiyak pa rin. Bulong-bulo si Celestine ng mga sandaling yon. Hindi niya mawari kung tunay ba itong nangyayari ngayon. O baka nananaginip lang siya. Baka naman ay wala rin talaga siyang malay dahil sa nangyaring aksidente na tandang-tanda niya pa hanggang ngayon. Tiningnan ni Celestine ang ama. Umaasa siya na sasabihin nito sa kanya na hindi ito tunay na nangyayari. Ngunit sa halip ay tumango ang kanyang ama. Nagsasabi siya ng totoo, anak. Siya ang tunay mong ina. Si Ma'am Violet, ang iyong ina. Hindi siya makapaniwala na tumingin kay Ma'am Violet. Nabigla siyang niyakap ng sobrang higpit. Anak, anak ko. Masaya si Celestine dahil nahanap niya na ang kanyang tunay na ina. Subalit hindi niya magawang tuluyan na maging masaya dahil magpahanggang ngayon ay wala pa ring malay si Dark. 3 linggo na ang lumipas ngunit comatose pa rin ito at wala pa ring sign na magigising ito anumang sandali. Nagtapat sa kanya si Veronica na ito ang dahilan kung bakit sila na aksidente. Hindi naman alam ni Celestine kung ano ang dapat niyang gawin dahil anuman ang maging desisyon niya, ay batid niya na masasaktan niya ang 2 tao na mahahalaga sa kanya. Ang kanyang tunay na ina at si Dark. Subalit si Veronica na mismo ang nag-decide para sa sarili. Umalis na ito sa pagiging model at nagpakulong bilang kabayaran sa kasalanang nagawa nito. Patawarin mo ako, Celestine. Patawarin mo ako, Veronica. Umiiyak na sabi ni Veronica, ngunit nananatiling walang emosyon ang mga mata niya habang nakatingin siya dito. Alam kong walang kapatawaran ng mga nagawa ko. Naiintindihan ko kung hindi mo man lang ako mapatawad, ngunit nais kong malaman mo na pinagsisisihan ko lahat ng nagawa ko. Nagsisisi ako na hinayaan ko na inggit ang magkontrol sa akin. Kaya nakagawa ko ng malaking pagkakamali. I am really sorry.
Pinapangako ko na pagbabayaran ko ang lahat ng kasalanan na nagawa ko. Naiintindihan din ng kanyang tunay na ina ang dahilan kung bakit hindi niya mapatawad si Veronica. Dahil maging ito rin ay may galit din na nararamdaman para kay Veronica dahil sa ginawa nito at dahil muntik na siyang tuluyang mawala sa piling nito. Ma, itay, puntahan ko lang po si Dark sa kwarto. Paalam niya sa kanyang mga magulang na nag-uusap. Sige anak, sagot naman sa kanya ng kanyang ina. Ngumiti siya sa dalawa at tumuloy na siya sa paglalakad hanggang sa maratingin na ang ICU kung nasaan si Dark. Nang makapasok siya sa loob ay bigla naman siyang nilukob ng lungkot. Hanggang ngayon kasi ay wala pa rin itong malay. Naaawa at nasasaktan pa rin siya sa tuwing nakikita niya ang sitwasyon nito. Dark, hindi ka ba talaga magigising? Sige naman no. Gumising ka na riyan. Miss na kita. At nag-aalala rin ako para sa'yo. Sige na, gumising ka naman no. Inabot niya ang kamay nito at hinaplos yun. Sige na, gumising ka na. Ang dami kong gustong sabihin sa'yo. Gusto ko rin na marinig mo kung anong sagot ka sa tanong mo sa akin nung nasa sasakyan tayo. Na kung pwede ka bang manligaw sa akin. May sagot na ako para ron. May sagot na ako sa tanong mo. Bago nga sila maaksidente ay nagtapat si Dark ng nararamdaman para sa kanya. Inamin nito na mahal na siya nito. Tinanong din siya ng binata kung pwede ba itong manligaw sa kanya. Pero bago pa man siya makapagbigay ng sagot, nawala na ng control sa brake si Dark at sumalpok na ang kanilang sasakyan sa nakasalubong nila na truck. Pumapayag ako, Dark. Pumapayag akong ligawan mo ako. Mahal din kita. Mahal na rin kita. Kaya sige, gumising ka na oh. Gumising ka naman. Really? Natigilan naman si Celestine nang biglang magmulat ng mata si Dark at ngiti-ngiti sa kanya. Dark! Gulat niyang sabi at agad din na napatayo mula sa kanyang kinauupuan. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Talaga bang mahal mo rin ako? Gising ka na. Tatawagin ko muna ang doktor. Ngunit napigilan na siya ni Dark. No. Gusto ko munang marinig ko anong sagot mo. Totoo ba sinabi mo kanina? Talaga bang mahal mo na rin ako? Oo, Dark. Mahal din kita. Mahal din kita. Pag-amin niya kaya mas lalong lumawak ang ngiti ni Dark. I love you too, Celestine. Tawagin ko lang ang doktor. No need. Hindi, kailangan malaman ng doktor na may malay ka na. Kailangan nila na i-check ang lagay mo. Puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Don't worry about your love. The doctor said I'm fine. Huh? Kanina pa ako nagkamalay. Gusto ko lang talaga malaman kung anong ginagawa mo nung wala pa akong malay. I didn't know na nag-confess ka pala sa mga taong walang malay. Dapat pala matagal na akong gumising para noong ko pa narinig matamis mong mahal din kita. Hinawakan ni Dark ang kanyang kamay. Inapot din ng isang kamay nito ang kanyang mukha at tinuyo ang luha sa kanyang pisngi. Mahal din kita, Celestine. Sobra kitang mahal. Pangakong liligawan kita hanggang sa makamit ko ng matamis mong oo. At mamahalin kita ng walang katapusan. Mahal din kita. Nahikbi ulit siya. Ngumiti naman si Dark bago dahan-dahan na lumapit at pinagdikit ang kanilang labi. Sa halik nilang yon, binuhos ang kanilang nararamdaman. Nasa ganoon silang ganap nang biglang bumukas ang pinto at pumasok sa loob ang kanyang ina at ama. Ahem! Tumikim naman ang kanyang ina at saka lang sila napalayo sa isa't isa ni Dark. Mabuti naman at nagkaaminan na rin kayo sa wakas. Pero mukhang wrong timing pa yata kami kaya sige ituloy niyo ang ginagawa ninyo. Babalik na lang kami ni Gaudelio mamaya. Bago pa man sila makasagot ay lumabas na ulit ang kanyang mga magulang. Nagkatinginan sila ni Dark at parehong natawa. Naging headline ang nangyari sa kanila at maraming nagulat na malaman na siya pala ang tunay na anak ni Violet Quinn. Pero naging masaya pa rin sila para sa kanila. At mas lalo pa silang inulan ng suporta nang i-anunsyo nila ang relasyon nila ni Dark. Tinupad din ni Veronica ang pangako na pagbabayaran nito ang ginawa. Nakulong ito, ngunit natutunan din ni Celestine na patawarin nito.
Mula noong malaman niya na siyang tunay na anak ni Ma'am Violet, sobrang saya niya dahil pakiramdam niya ay napunan ng kulang ng pagkatao niya. Hindi niya ginamit ang pangalan ni Veronica maging apelido ni Queenie Chavez dahil mas gusto niya ang pangalan at apelido niya ngayon. Gusto niyang i-keep yon para sa kanyang ama at sa ina na nagpalaki sa kanya. Nauunawaan naman yun ni Violet. Mula noon ay mas lalong namayagpag ang career ni Celestine. Ilang taon din ang lumipas ay nagpropose sa kanya si Dark na agad niya ring tinanggap at agad silang ikinasal. Tapos ang kanilang kasal, sumunod din na nagpakasal ang kanyang ama't ina dahil nahulog na rin sila sa isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!